Nirelease ng TikTok kung paano gumagana ang bago nilang algorithm. So sa video natin ngayon, sasabihin ko lahat ng kailangan nyong malaman para ma-maximize ang post nyo ngayong 2024. Panoorin nyo to hanggang dulo para hindi kayo mapag-iwanan sa mga updates. Kahit bago ka pa lang o may 10k followers ka na, kasama ka dito basta gumagawa ka ng content sa TikTok. Kaya tara, simulan na natin. Una, napansin nyo ba yung pagbabago sa TikTok? Pinipilit na nila tayo na gumawa ng mas mahabang videos, mga lampas 1 minute. Marami yatang natatakot na baka makaapekto to sa FYP nila. Pero sabi ng TikTok na okay lang yun. Actually, encourage pa nga daw ngayon ang mahabang videos. Parehas lang daw ang recommendation ng mahabang video sa iba pang videos na lahat to nakabase sa engagement at interest ng viewers. Pero ang tanong, engage ba talaga ang mga nanonood ng mahabang videos? Ayon sa kanila, mas nakakapagkwento ka ng mas maayos sa mahabang videos. At feeling ko, gusto nila na mas mag-effort ang mga creators para sa mga quality na videos kasi sobrang dami na ng content ngayon. Ang stats, tumaas ng 60% ang bilang ng creators sa platform last year. Pero ang pinaka-importanteng stats na kailangan mong malaman ay 90% more ang time ng panonood ng viewers sa videos na mas mahaba ng 1 minute last year. Ibig sabihin, mas gusto na ng mga tao sa platform ang mas mahabang videos. Mabagal at malalim na content na ang gusto nilang lumalabas sa feed. At oo, simula nung pandemic, sobrang dami ng maiikling TikTok. Pero ngayon, nagsasawa na ang mga tao at mas gusto na nila ang mas mahabang videos. Pero sabihin nyo sa akin kung anong naiisip nyo sa comments. Ako personally, kapag nagbubukas ako ng TikTok ngayon, mas naengganyo akong manood ng mas mahabang videos. Pero baka ako lang yun. Okay, pag-usapan natin yung storytelling. Alam ko nabanggit na natin na gusto ni TikTok ng mas in-depth na storytelling. Pero kung di mo alam kung paano mag-umpisa gumawa ng magandang kwento, ganito lang yan. Kailangan mo lang ng simula, gitna at ending. Kahit ano pa ang video mo, travel, makeup tutorial, o fitness routine, ang magagandang TikToks usually may magandang kwento. Sa pagitan ng simula, gitna at ending, marami kang pwedeng ilagay para mas engaging at entertaining ang kwento. Tulad ng mga failures mo, bagong skills na natutunan mo, mga realizations mo, at result ng transformation mo. Kung gusto mo matuto pa tungkol sa storytelling, I highly recommend na subukan mo yung Hero's Journey. Maraming sikat na libro at movies ang gumagamit sa framework na to para gumawa ng compelling stories. Kung gusto nyong magbasa pa tungkol dito, maglalagay kami ng link sa baba. Pero tandaan mo sa TikTok, kailangan mo i-condense lahat sa ilang segundo lang. Kaya sa susunod na gagawa ka ng TikTok, try mo tong framework na to para mas gumanda ang kwento mo. And as a result, mas maraming engagement ang makukuha ng longer videos mo. Okay, ngayon gusto ng TikTok na magdagdag ka ng sound sa videos mo. Di ko to madalas gawin sa TikToks ko kasi feeling ko di bagay sa niche ng videos ko eh. Pero kung babagay naman sa videos mo, gamitin mo. Hindi ito kasing importante ng paggawa ng magandang kwento. Pero kung makakadagdag sa kwento mo, why not? Sabi mismo ng TikTok team, di lahat ng video kailangan ng sound. Pero kung bagay, try mo gumamit ng music. Ngayon, itong mga last ay di na tungkol sa TikTok algorithm. Mga bagay lang to na napansin ko at natry ko na nakatulong naman mag-boost ng views. Bonus tip number 1. Subukan mo maglagay ng text sa simula ng videos mo. Gawin mong malinaw and concise para maintindihan agad ng viewers mo kung tungkol saan yung video. Example, si Matt Rife na arguably isa sa pinakamalaking comedian sa app ngayon. Lahat ng videos niya may malaking text na nagbibigay ng context tungkol sa video. Nakalagay lang to ng ilang segundo habang nagsisimula ang video na may hook na sakto sa text. Sobrang effective nito kasi parang title to at habang nag-i-scroll ang mga viewers, nakapag-decide sila agad kung manonood ba sila o hindi. I highly recommend na subukan nyo to sa mga videos nyo. Bonus tip number 2, and this one's hot. Kung di nyo pa alam, in-update ng TikTok ang platform nila. Kung di nyo pa nagagawa, i-update nyo na sa App Store. Kasi sa bagong update na to, makikita nyo na yung pinaka-popular na videos ng isang creator. Pakita ko sa inyo paano gumagana. Nandito ako ngayon sa TikTok sa phone ko. Pag na-update nyo na, click nyo lang tong button na to, makikita nyo na may option na pumili ng latest at popular. Ngayon, lalabas yung pinaka-popular na video sa TikTok account na yon. Pwede nyo tong gawin sa kahit anong TikTok account. Malaking bagay to kasi pwede mong gawing inspiration yung pinaka-popular na post ng ibang creator. Pero, bago ka mangopya ng video ng ibang creator dahil lang nag-viral yun, tandaan mo muna to. Una, pansinin mo yung hook. Anong nangyari sa unang 1 to 2 seconds na nakakuha ng attention mo? Pangalawa, tanungin mo yung sarili mo kung anong concept ng video. Anong pinag-uusapan nila? Bakit sumisikat yung topic na yon? At relevant ba yun sa'yo? Hindi ibig sabihin nito na kopyahin mo lang yung video ng ibang creator. Siguraduhin mong pareho sila ng target audience mo at yung video ay relevant sa niche mo. Pangatlo, anong klaseng video to? Viral ba to dahil sa isang event na nangyari o evergreen na tuloy-tuloy na makakakuha ng views? Huwag mong kopyahin yung video ng iba kung viral lang yun dahil sa balitang outdated na. And lastly, please, huwag mong kopyahin ang video niya word for word.
Dagdagan mo ng sariling value at lagyan mo ng sariling twist. Kung authentic at unique ka habang nagbibigay ng value, for sure sisikat ka sa TikTok. So, yun na lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa bagong algorithm ng TikTok. Kasama yung dalawang bonus tips na hopefully makatulong sa paglaki ng account mo. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at may napulot kayong value. Kung oo, please mag-like at mag-subscribe para sa mga video na tulad nito. Yun na yun. Thank you guys for watching and see you sa next video.